Sang-ayon ang ilang kongresista sa patuloy na pagsusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga hakbang kontra korupsyon. Pabor din sila sa sinabi ng Pangulo na wala pa namang matibay na ebidensya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaya't wala pa siya sa listahan ng mga idinadawit sa flood control scandal. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Mela? Yes, Naomi, ngayong patuloy na nananawagan ng taong bayan ng transparency at accountability dito nga sa issue ng flood control scandal. Pabor ang ilang kongresista sa ginawang pagharap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko at pagbibigay katiyakan na tapos na ang maliligayang araw ng mga sangkot sa korupsyon. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, tama lang ito lalo na kung may matibay na ebidensya ng hawak ang mga otoridad. Pero sa sitwasyon ni dating House Speaker Martin Romualdez, sang-ayon din si Puno sa sinabi ng presidente na hindi pa siya kasali sa listahan ng mga dawit sa flood control scandal na maaaring makasuhan dahil wala pa namang matibay na ebidensya laban sa kanya. Sa isang pahayagan, ito rin ang sinabi ni House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr. At gate pa niya, malinaw rin naman ang sinabi ng Pangulo na ang paghahain ng kaso ay hindi lang naman para sa optics. Sa mga puntong ito, balikan natin ang bahagi ng pahayag ni Deputy Speaker Puno. Sa tingin ko tama yung sinasabi ng Pangulo. No? Anong ebidensya natin ngayon kung wala yon? Yung Gutesa. Yung Gutesa nga, nag-uumpisa pa lang, meron ng falsipikado kasi yung kanyang notarization, falsipikado na. Tapos nung sa salaysay niya, sabi niya, may dalawang kasama ako, dininay naman ng dalawa. Di ba? Tapos sabi niya, hinatid ko sa bahay ni dating speaker ito dito sa Forbes. Hindi naman nakatira si speaker at that time noon dahil nasa ibang bahay siya dahil rini-repair itong isang bahay na to. So, kumbaga, anong ebidensya laban kay speaker ngayon? Wala naman nakakapagsabi ng kahit ano eh. So, siguro kaya nandyan. Naomi, patungkol pa rin dito nga sa issue ng flood control. Ngayong araw naman ay ipinagpatuloy ng House Committee on Government Reorganization ang kanilang pagtalakay sa mga panukalang batas na nagtutulak na mapalakas pa ang kapasidad at kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.